Naranasan mo na bang ikahiya ka ng iyong asawa nang dahil sa iyong itsura? Yung nagpapakapagod siya sa panliligaw sa'yo noong bago pa lamang kayo nagkakilala. Ngunit nang tumagal na ay parang baliwala ka na sa kanya. Ikaw, anong klaseng asawa ang meron ka? Maswerte ka ba sa kanya o palagi kanyang binabaliwala? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Si Sarah ay talagang sikat na sikat sa kanilang paaralan dahil palagi itong sumasali sa patimpalak ng pagandahan at patalinuhan. Siya na ata ang pinapangarap ng lahat ng kalalakihan at kahit nga ang ibang mga babae ay kanyang napapahanga. Isa na dito si Jomar na isang estudyante na palaging nagbubulakbol sa kanyang pag-aaral. Sobra talaga ang paghanga niya kay Sarah at simula noong nakita niya ito ay hindi na maalis ang dalaga sa kanyang isipan. Isang araw ay nakatambay si Jomar sa labas ng paaralan kasama ang kanyang mga kaibigan. Pare, tingnan niyo, ang ganda talaga ni Sarah. Kailan ko kaya maaamin sa kanya na may paghanga ako sa kanya? Natatawang sabi ni Michael. Napakunot naman ang noo si Jomar nang dahil sa kanyang narinig. Ano? Huwag mo nga siyang ligawan dahil ako lang ang manliligaw sa kanya. Baka gusto mong sapukin kita ng isa. Inis na sagot ni Jomar. Takot ang lahat ng kanyang kaibigan sa kanya nang dahil sa kanyang pagiging matapang. Kapag hindi kasi nagustuhan ni Jomar ang kilos ng ibang tao, ay agad itong naghahamon ng away. Oo na pare, parang nagbibiro lang naman ako eh. Alam din naman namin na gusto mo talaga si Sarah. Kinakabahang sabi ni Michael. Simula rin sa araw na yon ay napagdesisyonan ng binata na magpapansin kay Sarah. Baka kasi may iba pang lalaki ang lumapit sa dalaga na kanyang hinahangaan. Sige na Jomar, maligaw ka na sa kanya. Baka ikaw rin ang magsisi sa huli kapag naunahan ka pa ng iba, sabi ng binata sa kanyang sarili. Kinabukasan ay bumili ng bulaklak at tsokolate ang lalaki upang ibigay kay Sarah. Kasama din ito ang kanyang mga kaibigan na may dalang gitara at kung ano-ano pa. Sa haba ng kanilang paghihintay ay sa wakas dumaan na si Sarah sa kanilang harapan. Agad lumapit doon si Jomar upang ibigay ang kanyang mga regalo. Sarah, para sa iyo nga pala. Hindi ko na kaya pang itago ang nararamdaman ko sa iyo at gusto kong malaman mo na hinahangaan kita. Nakayukong sabi ni Jomar. Pagkatapos ng kanyang sinabi ay agad tumugtog ang gitara at ang isa naman niyang kaibigan ay nagsimula ng kumanta. Nang dahil doon ay pinagtitinginan sila ng mga tao at nakita nila na hinaharana ni Jomar ang dalaga. Si Jomar ba yun? Di ba siya yung palaging nagkakating at palaging sinesermonan ng mga guro? Ang lakas naman ng loob niya na manligaw sa isang dalaga na palaging top 1 sa klase. Natatawang sabi ng isang babae. Ngunit si Sarah ang klase ng babae na hindi ka para ipahiya. Sobrang bait nito at maintindihin sa lahat ng bagay. Hindi umalis si Sarah sa harapan ng binata hanggang sa matapos ang kanilang panghaharana. Maraming salamat Jomar. Napasaya niyo ako sa ginawa niyong ito. Nakangiting sabi ni Sarah. Halos matunaw ang binata nang dahil sa kanyang nakita. Ang mga ngiti ng dalagang ito ay sadyang nagbibigay sa kanya ng saya at pag-asa. Walang anuman. Maraming salamat naman at nagustuhan mo ang aking ginawa. Masayang sagot ni Jomar. Sige, magpapaalam na muna ako kasi magsisimula na ang aming klase, sabi ng dalaga. Halos mapatalon sa kanyang kinatatayuan ng binata. Alam niya sa kanyang sarili na may pag-asa siya kay Sarah. Talagang araw-araw niya itong nililigawan dahil desidido siya na mapa sa kanyang dalaga. Si Jomar lang kasi ang naglakas loob na umamin ng kanyang nararamdaman sa babae kaya wala siyang ibang katunggali sa panliligaw dito. Nawala ng pag-asa ang maraming lalaki sa kanilang paaralan nang makita nila na magkasama si Jomar at Sarah. Hindi kaya may gusto na din sa kanya si Sarah? Pero hindi pa lang siya nito sinasagot? Baka kailangan ko nang itigil ang paghanga ko sa kanya. Malungkot na sabi ng isang lalaki. Hindi lang naman ikaw ang malungkot dahil inaamin ko na humahanga din ako sa kanya. Pag-amin ng kaibigan nito. Si Jomar na ata ang pinakamasayang lalaki sa kanilang paaralan. Sobrang proud siya sa kanyang sarili na kasama niya
ang pinakamagandang babae. Hindi nawala ng pag-asa si Jomar na mapapasagot niya si Sarah at isang araw ay ibinigay na nito sa kanya ang matamis niyang oo. Jomar, sinasagot na kita. Nakangiting sabi ni Sarah. Ilang segundong hindi nakagalaw ang lalaki nang dahil sa sinabi ng dalaga. Para bang hindi siya makapaniwala na mapapasa kanya ang babae na matagal na niyang pinapangarap. Ipinangako ni Jomar dito na hindi niya ito pababayaan at mamahalin niya ito ng lubusan. Lumipas ang maraming taon ay nakagraduate na sila sa kolehiyo at sila pa ring dalawa hanggang sa huli. Nagkaroon sila ng trabaho ngunit hindi nawawala ang kanilang pagmamahalan nang dahil sa pagiging maasikaso ng binata. Palagi niyang sinusundo si Sarah sa kumpanya na pinagtatrabahuan nito at talagang ramdam na ramdam ng babae ang pagmamahal sa kanya ng binata. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin noong ikinasal na sila. Para bang unti-unting nawala ang pagmamahal sa kanya ni Jomar. Palagi itong nasa kanto at nakikipag-inuman at si Sarah lamang ang nagtatrabaho para sa kanilang dalawa. Sa panahong ito ay buntis ang babae, ngunit kahit na ganon ay siya pa rin ang nagpapalamon kay Jomar. Umagang-umaga pa lamang ay nakita niya ang kanyang asawa na nakikipag-inuman agad sa mga tambay sa labas. Mahal, papasok na ako sa trabaho. Baka naman pwede maglinis ka muna ng bahay bago ka uminom ng alak. Malungkot na sabi ni Sarah. Ano ba yan? Pinapahiya mo ba ako sa mga tropa ko? Porket ikaw tong may trabaho, paglilinisin mo ako ng bahay? Di ba? Trabaho ng babae yun? Galit na sagot ni Jomar. Hindi naman sa ganon. Wala na kasi akong oras para maglinis ng bahay. Nakayokong sabi ni Sarah. E di pag uwi mo galing sa trabaho, tsaka ka maglinis ng bahay. Hindi yung ako ang pagagawin mo ng gawaing yan. Nang dahil doon ay umalis na lamang si Sarah. Napapailing na lamang ito nang malaman niya kung anong ugali ang meron si Jomar. Hindi naman ito ganito dati at naaalala pa nga niya noong nanliligaw pa lamang ito. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal, ngunit ngayon ay puro hirap at pagtitiis na lamang ang kanyang nararanasan. Ano bang nangyayari sa iyo, Jomar? Bakit ka nagkakaganyan? Malungkot na tanong ni Sarah sa kanyang sarili. Lumipas sa maghapon ay pauwi na ang babae sa kanilang bahay, ngunit hindi naging maganda ang kanyang nakita. Tulog ang kanyang asawa sa sahig at sobrang kalat pa ng bahay. Tambak ang hugasin at nagkalat ang mga basura. Ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Problemadong sabi ni Sarah. Magpapahinga na sana ang babae, ngunit kailangan pa pala nitong linisin ang kanilang bahay. Wala siyang ibang magawa at hindi niya naman kayang iwan si Jomar dahil mahalaga sa kanya ang sinumpaan nilang tungkulin noong sila ay kinasal. Hindi pa tapos si Sarah sa paglilinis ng bahay, ngunit umupo muna siya upang magpahinga. Hindi na lamang namalayan ng babae na nakatulog na pala siya. Kinabukasan ay unang nagising si Jomar at nagising na lamang si Sarah nang marinig nito ang sigaw ng kanyang asawa. Ano ba, Sarah? Bakit mo naman tinulugan ang paglilinis ng bahay? Tapos ngayon, madumi na naman kasi papasok ka na sa trabaho at hindi mo ulit ito matatapos. Galit na sabi ni Jomar. Kung hindi ka lang naman sana nag-inom, edi sana ikaw ang naglinis ng bahay. Wala ka nang nagagawang maganda sa buhay natin. Tapos ikaw pa tong may ganang magreklamo? Galit na sagot ni Sarah. Pagkatapos noon ay agad na pumasok ang babae sa banyo upang maligo. Iyak nang iyak si Sarah at hindi na talaga nito malaman kung ano pa ang kanyang gagawin. Pagkatapos maligo ay nagbihis na ito. Hindi na kumain at agad na pumasok sa trabaho. Lumipas ang mga buwan ay tumigil muna sa trabaho ang babae dahil malapit na itong manganak. Mabuti na lamang at may naipon siyang pera dahil kung hindi ay gutom ang mararanasan nila. Isang araw ay nanganak na ang babae at talagang masaya din naman si Jomar. Baka naman, pwedeng magbago ka na, Jomar, ngayong may anak na tayo. Mahinang sabi ni Sarah. Oo naman, gagawin ko ang lahat para sa ating anak, sagot ng lalaki. Ngunit patuloy itong naging isang tambay at si Sarah pa din ang nagtatrabaho matapos itong makapagpahinga.
Lalong nawala ng gana si Jomar sa kanyang asawa matapos itong mapansin na unti-unti itong tumataba. Ano ka ba, Sarah? Tingnan mo nga ang sarili mo. Hindi ka na maganda. Tumataba ka pa. Inis na sabi ni Jomar matapos mapagmasdan ang kanyang asawa. Wala naman kasi akong oras para makapag-exercise dahil busy ako sa aking trabaho. At ganun talaga ang mga babae kapag nagkaroon ng anak. Paliwanag ni Sarah. Talagang naiinis na ang lalaki sa tuwing nakikita niya ang babae. Wala na ang dating ganda nito noong dalaga at binata pa lamang sila. Dahil ngayon ay isa ng losyang ang tingin niya sa kanyang asawa. Ano ba yan? Kung alam ko lang na magiging ganyan ang itsura niya, edi sana hindi ko na pala siya niligawan noong una pa lamang. Hindi man lang maalagaan ang sariling pangangatawan. Bulong ni Jomar sa kanyang isipan. Hindi pa pala dito nagsisimula ang pagbabago ng itsura ni Sarah. Nang dahil sa dami ng problema ng babae, ay tinubuan na rin ito ng maliliit na tigyawat sa muka. Isang araw ay nakasalubong ni Sarah ang dati niyang kaibigan na kanya ding kaklase. Sarah, ikaw pala yan. Oo nga pala, alam mo ba na meron tayong reunion sa isang buwan? At pasensya ka na ha? May napansin lang kasi ako sa'yo. Bakit nagkaganyan ang itsura mo? Tanong ni Lisa. Nang dahil doon ay hindi naiwasan ng babae na maglabas ng sama ng loob sa kanyang kaibigan. Si Jomar kasi, wala nang ibang ginawa sa buhay kundi ang mag-inom. Ako ang bumubuhay sa aming pamilya at wala na siguro akong pakialam sa aking itsura. Basta mabigyan ko lang ng magandang buhay ang aking anak. Umiiyak na sagot ni Sarah. Nang dahil doon ay nalaman ni Lisa kung bakit nagkaginito ang pinakamagandang babae sa kanilang paaralan noong kapanahunan nila. Pagkatapos noon ay nagpaalam na sila sa isa't isa at sa pag-uwi ni Sarah sa kanilang bahay ay sinabi niya sa kanyang asawa ang tungkol sa kanilang reunion. Lumipas ang isang buwan ay pumunta na sila sa dati nilang paaralan. Talagang pinagtitinginan sila ng mga tao. Ano ba yan? Nakakahiya naman sa iba na sobrang pangit naman ng aking asawa. Inis na sabi ni Jomar sa kanyang isipan. Talagang napapayuko na lamang ang lalaki habang sila ay naglalakad. Ang pakiramdam niya sa kanyang sarili ay ito na ata ang pinakanakakahiyang nangyari sa kanyang buhay. Sige na Sarah, pumunta ka na muna sa mga kaibigan mo at pupuntahan ko rin ang aking mga kaibigan, sabi ni Jomar upang makaiwas sa pagkahiya. Nakita naman ng lalaki na masaya si Sarah kasama ang mga kaibigan nito. Pare, hindi ko akalain na magiging ganito ang itsura ng aking asawa. Napansin ko pati kanina na lahat kayo ay nakatingin sa aming dalawa, sabi ni Jomar sa kanyang mga kaibigan. Wala naman sigurong problema sa itsura ng asawa mo. Siya pa rin si Sarah at alam naman namin na sobrang bait niya. Nasaan nga pala ang anak niyo? Tanong ni Michael. Iniwan muna namin siya sa nanay ni Sarah. Pero pare, nakakahiya na talaga na makita ng ibang tao ang kanyang itsura. Yan tuloy, pinagtitinginan kami dito. Nahihiyang sagot ni Jomar. Ngunit nagkakamali pala siya sa kanyang inaakala. Pinagtitinginan pala sila ng ibang mga tao nang dahil sa kanya. Jomar, huwag ka naman ganyan sa asawa mo. Swerte ka na nga kay Sarah dahil mabait siya at higit sa lahat ay siya ang nagtatrabaho para sa'yo. Hindi naman kayo pinagtitinginan ng iba nang dahil kay Sarah. Alam ng mga tao dito kung ano ang sitwasyon niyong mag-asawa, paliwanag ni Michael. Ano naman ang ibig mong sabihin? Takang tanong ng lalaki. Narinig ko kasi kanina na ang malas daw ni Sarah dahil nagkaroon daw siya ng asawa na katulad mo. At bakit daw sa dami ng lalaki ay ikaw pa ang nakatuluyan niya? Wala pa kayo dito. Ayun ang usapan ng mga tao, sagot ni Michael. Nang dahil doon ay nalaman ni Jomar na wala pala sa itsura ng kanyang asawa ang problema dahil pinagtitinginan pala sila ng mga tao nang dahil sa kanya. Alam kasi ng karamihan na lasinggero at tambay lamang si Jomar kaya naaawa sila sa dati nilang kamag-aral na si Sarah. Talagang sobrang nanliit si Jomar sa kanyang sarili. Nalaman niya sa kanyang sarili na sobrang swerte na pala talaga niya sa babae na kanyang naging asawa. Naisip niya rin sa kanyang sarili na siya ang may kasalanan kung bakit nawala ang magandang mukha ng kanyang asawa.
Hindi niya kasi ito iniingatan at naaalagaan. Puro pasarap na lamang siya sa kanyang buhay, samantalang si Sarah naman ang nagtatrabaho para sila ay mabuhay. Bakit ngayon lang to pumasok sa aking isipan? Oo nga naman, at ako ang may kasalanan kung bakit ito nangyayari kay Sarah. Malungkot na sabi ni Jomar sa kanyang isipan. Nang dahil doon ay tinawag ng lalaki ang kanyang asawa. Niyakap niya ito ng mahigpit at mahinahong kinausap. Sarah, patawarin mo ako sa aking mga nagawa. Simula ngayon ay aalagaan at mamahalin na kita ng sobra. Magtatrabaho na ako at ikaw naman ang magpahinga sa bahay. Malungkot na sabi ni Jomar. Ano naman ang nakain mo? At bakit parang naiiyak ka? Natatawang sagot ni Sarah. Ngunit seryoso talaga ang lalaki at ngayon lang nito napagtanto sa kanyang sarili kung gaano siya kaswerte sa kanyang asawa. Natapos ang reunion na hindi iniiwanan ni Jomar si Sarah. Lumipas ang 3 buwan ay si Jomar na ang nagtatrabaho sa kanila. Nagbago na talaga ito at nakita niya ang unti-unting pagbabago ng itsura ni Sarah. Gumanda na ulit ito nang dahil sa mahabang pahinga at simula noon ay natutunan nila na magpatawad at magbigayan sa isa't isa. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.